Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pagdagsa ng domestic flights ngayong holiday season, nanawagan muli si Senator Erwin Tulfo sa Department of Tourism na pababain ang presyo ng flight ticket sa bansa. Ito anya ay upang makasabay ang Pilipinas sa dagsa ng turista gaya na lamang sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore at Indonesia. Upang tugunan ito, kasalukuyan na nakikipagtulungan ng kagawaran sa Department of Transportation, Civil Aeronautics Board, Department of Trade and Industry at Philippine Competition Commission. Isang modelong kooperasyon kung ituring ng palasyo ang pagharap ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa ICI nitong kamakailan. Kaugnay nito ay ilang makabayang grupo ang nagpahayag din ng kanilang pagsuporta sa mambabatas. Naritong ulat. Tinuring ng palasyo na isang modelong kooperasyon ang voluntaryong pagharap ni House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructures o ICI nitong kamakailan. Ito ay kasunod ng mga paratang na kaniyang natanggap mula kay dating Congressman Zaldico na umano'y pagkakaugnay niya sa flood control scandal. Sa pagharap ni Ilocos Norte 1st District Representative Marcos sa ICI, kanyang mariing pinabulaanan ang mga akusasyong ibinato sa kaniya. Anya pawang walang katotohanan at batayan ng mga paratang sa kanya kaugnay ng issue sa budget insertions. Kaugnay nito ay ilang taga-suporta ng First Family at Civic Organization ang nagbigay ng pahayag hinggil dito. Isa na sa mga sumuporta ang Chairman Emeritus ng People's Alliance for Democracy and Reform na si Dr. Jose Antonio Goytia. Anya, ang kusang pagharap ni Sandro ay tunay na pagpapakita ng paggalang sa institusyon. Dagdag pa niya, bilang House Majority Leader, hindi pumatol ang mambabata sa parehong platapormang ginamit ni Ko, bagkus ay hinarap niya ang mga tanong sa tamang lugar. Diin niya hindi nasusukat sa ingay ang tapang dahil madalas saan niyang makikita ito sa tahimik na pagharap na may katapatan at malinis na konsensya. Sa kabilang banda, bagamat welcome sa kanya ang investigasyon sa flood control sa kanyang distrito, tumangging ipresenta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang kaniyang sarili sa ICI. Buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro, kung walang itinatago, dapat ay humarap siya. Samantala, binigyang diin naman ng palasyo ang katapangang ipinamalas ni Marcos sa pagharap niya sa ICI at kinilala ang mga magulang ng kongresista. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Sinang-ayunan naman ito ng makabayang grupo at sinabing nararapat lamang itong kilalanin dahil ipinakitaan niya ng mambabatas na ang pananagutan ay hindi dapat iwasan kundi buong tapang na hinaharap. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, apektado naman ang higit sa 6,000 pasahero matapos ang pagpasok ng Tropical Depression Wilma sa bansa. Sa 18 pantalan at 12 bangka at barko na may kargang 1,000 kargo ay na-stranded ang mga ito sa lugar ng Osamis at Jimenez sa Northern Mindanao. Pinapalalahanan naman ng PCG na manatiling sumilong muna upang maiwasan ang epekto ng sama ng panahon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, katotohanan at pagpapakumbaba, manawagan ni PBBM sa pista ng Immaculada. Outbreak ng rare illness, inuugnay sa isang brand ng imported infant formula. Nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa, pinag-iingat bunsod ng naiulat na kaso ng PPR sa Southeast Asia. Cheaper domestic flights, panawagan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng holiday travels. Ukay-ukay at peking gamot, natimbog ng BOC sa Zamboanga. Nationwide manhunt,
inilunsad ng kapulisan para kay Sara Diskaya at iba pang sangkot sa flood control scam. Batas at bantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Newsful.